Ruth, mamatay ka na rin lang. Bakit hindi mo pa ako tulungan? Isang sampal ng katotohanan sa gitna ng ubo at dugong dumidilig sa puting panyo. Habang nilalabanan ni Ruth ang cancer, ang asawang si Jason ay abala sa paghabi ng bagong buhay sa bisig ng iba. Isang kasalang magarbo ang nakahanda at ang tanging kulang na lamang ay ang boses ni Ruth. Hindi para magmakaawa, kundi para itanghal ang sariling kahihiyan. Ngunit sa bawat nota ng sakit, may nakatagong lason na wawasak sa lahat. Sino ang tunay na hihingalo sa huli? Magsisimula na ang huling awit. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, Ruth. Isang pirma lang ito. Pagkatapos nito, malaya ka na sa akin. At malaya na rin ako sa mabigat na responsibilidad na alagaan ng isang bangkay na humihinga pa. Ang boses ni Jason ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang sala. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang kahit katiting na habag. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa, mga dokumentong may pamagat na annulment of marriage. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Ruth ang isang sandok. Kapupuno lang niya ng mangkok ng mainit na adobo, ang paboritong ulam ni Jason na pinilit niyang lutuin kahit na halos hindi na siya makatayo dahil sa tindi ng ubo at pananakit ng kanyang dibdib. Buong umaga siyang nagtiyaga sa palengke, tinitiis ang pagkahilo at ang pangangapos ng hininga dahil gusto niyang ipagdiwang ang kanilang ika-10 anibersaryo. Akala niya, sa kabila ng stage 4 cancer na unti-unting kumakain sa kanyang baga, may puwang pa rin ang pag-ibig sa puso ng kanyang asawa. Dahan-dahang binitawan ni Ruth ang sandok. Ang bakal na kagamitan ay bumagsak sa tili na sahig. Lumikha ng isang matalim na tunog na tila bumasag sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang uri ng pamamanhid na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot ito sa kanyang puso. Ang mainit na singaw ng pagkain na kanina ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila naging lason na sumasakal sa kanya. Jason, anibersaryo natin ngayon. Ang bulong ni Ruth ay halos hindi marinig, parang isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jason habang inaayos niya ang kanyang mamahaling relo. Anniversary? Ruth, look at yourself. Look at this house. Amoy gamot. Amoy sakit. Amoy kamatayan. I am a young man, Ruth. I have a career. I have a future. Hindi ko kayang ubusin ang buhay ko sa pagbabantay sa isang taong bilang na ang mga araw. At si Elena, siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para gustuhing mabuhay muli. We are getting married next month, kaya please, don't make this harder than it already is. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumusok sa lalamunan ni Ruth. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang pangakong sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luhang tahimik na dumadaloy, bumabasa sa kanyang maputlang pisngi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot na humahaplos kay Jason, ngayon ay nanginginig. At tila mga kalansay na lamang, nabalot ng balat. Napahawak siya sa gilid ng lababo nang makaramdam ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ni Jason ay tila isang hampas ng latigo na nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Mas masakit pa ito kaysa sa chemotherapy. Mas mahapdi pa ito kaysa sa kahit anong tumor na lumalaki sa loob ng kanyang katawan. Hindi pa natatapos ang kalupitan ni Jason. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at muling tumingin kay Ruth nang walang kahit anong emosyon. By the way, naibenta ko na rin ang bahay na ito. Kailangan ko ng capital para sa bagong business namin ni Elena. You have 1 week to pack your things. Doña Remedios, my mother, will come here tomorrow para siguraduhin wala kang dadalhing hindi sayo. Tumalikod si Jason at naglakad palabas. Iniwan ang pintong nakabukas.
Ang usok mula sa naiwang ulam sa kalan ay unti-unting kumakalat, nilalamon ng liwanag sa loob ng kusina. Naiwan si Ruth na nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa, sa gitna ng kanyang pagguho. Ang kanyang panyo na dati ay puti, ay unti-unting nababahira ng pulang likido habang muli siyang inatake ng ubo. Isang paalala na ang kanyang oras ay mabilis na nauubos. Sa katahimikang bumabalot sa bahay, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Ruth habang nakatingin siya sa kawalan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang hapdi na hindi nanggagaling sa sakit ng katawan, kundi sa katotohanang ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ay siya ring nagnanais na mawala ka na? Gising ka na pala? Akala ko ay tuluyan ka na naming paglalamayan nang hindi pa natatapos ang buwan. Ang boses na yon, matalas at puno ng panghahamak, ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Ruth. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang puting kisame ng ospital at ang nakasisilaw na ilaw ay nagpaduwal sa kanya. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ugong ng oxygen concentrator sa gilid ng kanyang kama ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Isang katotohanang tila ikinagagalit ng babaeng nakatayo sa kanyang paanan. Si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, ay nakatayo doon habang paypay ang sarili ng mabilis, tila diring-diri sa hangin sa loob ng pampublikong ward na yon. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay kumikinang, kabaligtaran ng maputla at tuyot na balat ni Ruth na tila papel na madaling mapunit. Mama. Ang tawag ni Ruth ay halos isang kislap na lamang ng boses. Huwag mo akong tawaging Mama, Ruth. Noong pinili mong maging pabigat sa anak ko, nawalan ka na ng karapatang maging bahagi ng pamilyang ito, ang sagot ng matanda habang inilalapag ang kanyang designer bag sa dumi ng upuang kahoy sa tabi ng kama. Isang malaking pagkakamali ang araw na dinala ka ni Jason sa bahay namin. Sabi ko na nga ba, ang mga tulad mong galing sa hirap ay walang dalang swerte. Tingnan mo ngayon, halos maubos ang pera ng anak ko dahil sa mga gamot mo na wala namang silbi. Nagtatapon lang kami ng pera sa isang basong may butas. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ng puso ni Ruth. Inalala ni Ruth ang 10 taon ng pagsisilbi, ang paggising ng maaga para ipagluto ang pamilya, ang pag-aasikaso sa bawat pangangailangan ni Remedios, at ang pagtitiis sa lahat ng masasakit na salita nito dahil sa pag-ibig niya kay Jason. Akala niya, ang pagiging masunurin at matiisin ay sapat na para ituring siyang anak. Dahan-dahang hinawakan ni Ruth ang manipis na kumot. Pinirmahan ko na po ang papeles. Ibinigay ko na ang lahat kay Jason. Bakit po kailangan niyo pang pumunta rito para sabihin ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dahil kulang pa yon, Ruth. Utang na loob mo sa amin ang bawat araw na idinugtong namin sa buhay mo. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa ospital na ito? Kung hindi dahil sa awa ni Jason, matagal ka nang itinapon sa lansangan. Ngayon, kailangan kong siguraduhin na hindi ka na manggugulo pa. Ikakasal na ang anak ko sa isang babaeng kasing antas namin. Si Elena ang magdadala ng yaman at dangal sa amin. Hindi tulad mo na sakit lang ang naibigay. Kinuha ni Doña Remedios ang isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Isang waiver na nagsasaad na hindi nahihingi pa ng kahit anong suportang pinansyal si Ruth sa hinaharap. Kahit para sa kanyang mga huling gamot. Inilapit niya ang ballpen sa nanginginig na kamay ni Ruth. Pirmahan mo na ito, Ruth. Maging makatao ka naman kahit ngayon lang. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga guwardya palabas ng ospital na ito bukas ng umaga. Dahil kapag hindi mo ito pinirmahan, sisiguraduhin kong wala ni isang sentimo ng insurance mo ang mapupunta sa pamilya mo sa probinsya. Hahayaan ko silang mabulok sa hirap kasabay mo. Naramdaman ni Ruth ang pananakit ng kanyang dibdib, hindi dahil sa cancer,
kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Ang bawat patak ng swero mula sa bote sa itaas ay tila naging bilang ng mga sandaling nawawala sa kanya. Tiningnan niya ang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, at nakita niya ang isang halimaw na walang kaluluwa sa gitna ng kanyang panghihina. Isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang apoy na hindi nanggaling sa galit, kundi sa pagkapagod sa pagiging biktima. "Pirmahan mo na!" ang bulyaw ni Remedios habang idinidiin ang ballpen sa kamay ni Ruth. "Ano? Hihintayin mo pang mamatay ka rito bago mo gawin ang tama. Wala ka ng halaga, Ruth. Isa ka na lang basura sa buhay namin." Sa labas ng pinto, naririnig ni Ruth ang tawanan ng ibang mga pasyente at ang ingay ng mundo na tila walang pakialam sa kanyang paghihirap. Huminga siya ng malalim, isang mahapdi at gumaralgal na hininga habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa huling pagkakataon na maililigtas niya ang kanyang dangal. Hindi sapat na ninakawan nila ako ng kinabukasan. Kailangan pa nilang nakawin ang bawat alaala ng aking nakaraan. Sa gitna ng malalim na gabi sa loob ng ospital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumidiin sa dibdib ni Ruth. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang patak ng gamot mula sa swero at ang mabagal na paghinga ng ibang pasyente sa ward. Ngunit sa likod ng puting kurtina na naghihiwalay sa kanyang kama, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Isang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdadala ng bagyong wawasak sa kanyang natitirang lakas. "Jason, look! Bagay ba sa akin? Masyadong lumaang design, pero ang ganda ng mga bato. Siguro kung papalitan natin ang setting nito, magmumukhang brand new." Ang malambing at maarteng boses ni Elena ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang iminulat ni Ruth ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng maliit na puwang sa kurtina, nakita niya ang dalawang anino. Si Jason, na nakasuot pa ng kanyang formal na polo, ay nakatayo sa tabi ni Elena. Hawak nila ang isang maliit na velvet box, ang kahon na naglalaman ng mga huling alaala ni Ruth mula sa kanyang yumaong ina. "Anything looks good on you, sweetheart. Hayaan mo. Kapag natapos na ang lahat ng gulo kay Ruth, sa'yo na ang lahat ng yan. Trash naman na ang turing niya sa mga gamit na yan. Kaya mas mabuting mapunta sa taong marunong mag-appreciate." Ang sagot ni Jason habang hinahaplos ang buhok ni Elena. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa puso ni Ruth. Ang singsing na yon ay ang tanging bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya iyon ibebenta kahit na kailanganin niya ng pera para sa kanyang pagpapagamot. At ngayon, nakikita niya ang babaeng kumuha ng kanyang asawa na sinusukat din ang kanyang pinakaingat-ingatang kayamanan. Pero Jason, hindi ba siya magagalit? Baka bigla na lang siyang bumangon dyan at sugurin ako. Ang biro ni Elena na sinundan ng isang mahinang tawa na tila mga pako na ibinabaon sa pandinig ni Ruth. "Don't worry about her. Masyado na siyang mahina para lumaban. Ni hindi na nga niya kayang itaas ang sarili niyang baso. Paano pa siya makakapagsalita? After the wedding, we'll just tell her that the house was cleared and everything was lost." Wala na siyang magagawa. Ang walang pakialam na sagot ni Jason. Naramdaman ni Ruth ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hilahin ang kurtina at bawiin ang singsing, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay tila naging bato. Ang bawat subok niyang huminga ng malalim ay nagreresulta sa isang tuyong ubo na pilit niyang pinipigilan upang hindi nila malaman na gising siya. Ang kanyang mga luha ay mabilis na bumabasa sa kanyang unan, mainit at puno ng pait. Pinanood ni Ruth sa pamamagitan ng malabong paningin kung paano isinuot ni Elena ang singsing sa kanyang daliri. Itinaas pa ni Elena ang kanyang kamay sa tapat ng ilaw
Tinitingnan ng kislap ng diamante na tila ba yun ay isang tropeo ng kanyang pagkapanalo. Sa bawat kumpas ng kamay ni Elena, tila hinihiwa ang dangal ni Ruth. Bagay na bagay nga. It looks like it was made for my finger, hindi para sa payat at tuyot na daliri ni Ruth. Ang huling hirit ni Elena bago niya isinara ang box at inilagay sa kanyang designer bag. Naglakad ang dalawa palabas ng ward. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Naiwan si Ruth sa dilim. Ang kanyang kama ay tila naging isang malawak at malamig na karagatan kung saan unti-unti siyang nalulunod. Ang sakit ng cancer ay wala pa sa kalahati ng sakit ng makitang. Ang iyong buong pagkatao ay unti-unting kinakain ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Ruth ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang recorder na palihim na iniwan ni Ate Lenny, ang nurse na tanging nakakaintindi sa kanya. Sa mga sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Ruth. Isang desisyon na hindi na nanggagaling sa pag-ibig, kundi sa pangangailangang mabuhay para sa hustisya. Ngunit habang iniisip niya ang kanyang gagawin, muling bumigat ang kanyang talukap. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina, malungkot at tila nagpapaalam. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata sa pagdating ng bukang liwayway, isang mas malaking gulat ang bumungad sa kanya nang makita ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng kanyang kama. Isang mukha na hindi niya inaasahang makikita pa sa huling sandali ng kanyang buhay. Siguraduhin mong hindi na siya aabot sa susunod na buwan, Elena. Mas malinis ang lahat kapag wala na siya bago ang pirmahan ng bagong insurance. Ang mga salitang iyon ni Jason, na tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa hangin, ay nagpaulit-ulit sa isipan ni Ruth habang pilit niyang inaabot ang baso ng tubig sa kanyang tabi. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga buto ay bakas na bakas sa ilalim ng manipis na balat. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang kanyang mga daliri. Sa halip na mahawakan ng baso, tumama ang kanyang kamay sa ilalim ng unan, kung saan naramdaman niya ang isang matigas at malutong na papel. Dahan-dahan niyang hinugot ang papel. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang mga letra sa dokumento ay tila naglalabasan at sumasampal sa kanyang mukha. Ito ay isang insurance amendment form. Sa ilalim ng pangalan niya bilang policyholder, nakita niya ang isang pagbabago na hindi niya kailanman pinahintulutan. Ang kanyang mga magulang sa probinsya na inaasahan niyang makakatanggap ng tulong kapag nawala siya, ay tinanggal na bilang mga beneficiary. Sa halip, ang pangalan ni Jason at Elena ang nakasulat doon bilang mga tatanggap ng milyon-milyong piso sa oras na malagutan siya ng hininga. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Ruth. Biglang bumalik ang alaala ng isang hapon. 3 taon na ang nakalilipas. Masaya pa sila noon, o iyon ang akala niya. Nakaupo sila sa veranda ng kanilang lumang bahay habang iniaabot ni Jason ang insurance policy na ito. Para ito sa security mo, Ruth, ang sabi ni Jason noon habang hinahalikan ang kanyang noo. Gusto kong malaman na kahit anong mangyari, hinding-hindi ka maghihirap. I want to protect our future. Ang future na tinutukoy ni Jason noon ay hindi pala para sa kanila. Ito ay isang investment para sa kanyang bagong buhay kasama ang ibang babae. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Ruth bilang isang guro bago siya nagkasakit, ang bawat hulog na kinuha mula sa kanilang savings ay magsisilbi palang panggastos sa kasal ng taong pumatay sa kanyang puso. Naramdaman ni Ruth ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi ito ang ubo. Ito ay ang bigat ng katotohanang ang kanyang kamatayan ay hindi lamang hinihintay, kundi pinagkakakitaan. Ang bawat gamot na hindi ibinibigay sa kanya, ang bawat pagtitipid sa kanyang treatment na iminumungkahi ni Doña Remedios ay may layunin. Ang masiguradong hindi mababawasan ang halagang makukuha nila sa huli.
Niyakap ni Ruth ang dokumento sa kanyang dibdib habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy. Ang tunog ng mga yabag ng nurse sa labas ng ward ay tila mga yabag ng oras na papalapit na sa kanyang katapusan. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na itinuring niyang tahanan, siya ay hindi isang asawa, kundi isang biktima na dahan-dahang pinapatay sa ilalim ng maskara ng pag-aalaga. Paano nagagawang sikmurain ng isang tao na ituring na negosyo ang huling hininga ng taong nangakong mamahalin hanggang wakas? Sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman ni Ruth ang isang mabilis na tibok ng puso. Hindi ito ang tibok ng takot, kundi ang tibok ng isang pasyang nabuo sa gitna ng trahedya. Kung ang kanyang boses ang tanging bagay na hindi pa nila nananakaw, gagamitin niya ito. Hindi para humingi ng awa, kundi para isigaw ang bawat kasinungalingang itinago nila sa dilim. Ngunit sa kanyang pagtatangkang bumangon, biglang bumukas ang pinto ng ward. Pumasok si Jason. May dalang isang buket ng bulaklak na ang bango ay tila amoy ng isang libingan. Ngumiti ang lalaki. Isang ngangiting dati ay nagpapagaan ng loob ni Ruth. Ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa kanya. "Ruth, may magandang balita ako," ang sabi ni Jason habang inilalapag ang bulaklak. "May espesyal na papel ka sa kasal namin ni Elena. Gusto naming marinig ang boses mo sa huling pagkakataon. Ruth, isipin mo na lang na ito ang huling regalo mo sa akin. Isang awit lang at ipinapangako ko, ililipat kita sa isang private suite. Hindi mo na kailangang makipagsiksikan dito sa ward na amoy pawis at kamatayan." Ang boses ni Jason ay tila isang malambing na kanta, ngunit para kay Ruth, ito ay tunog ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Inilapag ni Jason ang isang tseke sa ibabaw ng kumot, isang halagang sapat para sa 3 buwang chemotherapy at mas maayos na pasilidad. Para sa isang taong bawat hininga ay isang pakikipaglaban, ang tsekeng iyon ay tila isang lubid na inihahagis sa isang nalulunod. Ngunit may kapalit, isang malupit na kapalit. Nakatitig si Ruth sa tsekeng iyon habang ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. "Gusto mong kumanta ako sa kasal niyo ni Elena?" "Jason, hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit iyon? I am your wife. 10 taon tayong nagsama at ngayon gusto mong maging background music ako sa pagsasama niyo ng babaeng sumira sa atin." Bahagyang lumapit si Jason, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng hiya. "Ruth, let's be realistic. You're dying. Elena's father is watching my every move. Kapag nakita ng lahat na naroon ka, na pinagpapala mo ang kasal namin, mawawala ang lahat ng tsismis. Magmumukha akong mabuting tao at ikaw naman, makukuha mo ang treatment na kailangan mo. It's a win-win situation, di ba?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ruth. Win-win. Ang terminong ginagamit sa negosyo ay ginagamit na ngayon ni Jason sa kanilang wasak na pagsasama. Sa paningin ni Jason, ang kanyang asawa ay isa na lamang kagamitan, isang props na gagamitin para linisin ang kanyang pangalan at makuha ang tiwala ng kanyang bagong pamilya. Naramdaman ni Ruth ang pait na dumarating sa kanyang lalamunan. Gusto niyang duraan ang tsekeng iyon. Gusto niyang ipamukha kay Jason na ang dangal ay hindi nabibili ng private suite. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naalala niya ang mukha ng kanyang ina sa probinsya. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit. Kung tatanggapin niya ito, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay ng mas matagal. Kung mabubuhay siya ng mas matagal, baka magkaroon siya ng pagkakataong mabawi ang lahat ng ninakaw nila sa kanya. "Bakit, Jason?" ang tanong ni Ruth. Ang boses ay nanginginig sa kailaliman ng emosyon. "Bakit kailangan ganito kasakit?" "Dahil ito ang kailangan para mabuhay ka, Ruth." Ang mabilis na sagot ni Jason habang inaabot ang ballpen. "Huwag ka nang magpakamartir.
Wala nang puwang ang pride sa kalagayan mo. Pirmahan mo na ang kasunduan at mamayang gabi, ililipat ka na sa St. Jude Medical Center. Doon, may sarili kang nurse, masarap na pagkain, at higit sa lahat, ang gamot na magpapahaba ng buhay mo. Dahan-dahang inabot ni Ruth ang ballpen. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng kanyang kamay sa papel ay tila paglapit ng kanyang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Alam niyang sa sandaling tumama ang tinta sa papel, ibinebenta na niya ang kanyang huling natitirang dignidad sa taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang boses ang bumulong. Mabuhay ka, Ruth! Mabuhay ka para makita nila ang kanilang pagbagsak. Sa pamamagitan ng nanginginig na kamay, inilagay ni Ruth ang kanyang lagda. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang puso, ngunit isang simula ng isang mapanganib na laro. Kinuha ni Jason ang papel nang may malawak na ngiti. Good girl. I knew you'd make the right choice. Magpadala ako ng stylist bukas para sukatan ka ng gown. Make sure your voice is ready, Ruth. I want it to be unforgettable. Pag-alis ni Jason, binitiwan ni Ruth ang ballpen at hinayaan itong gumulong sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng mahigpit, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa katahimikan ng ward, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gumaralgal na hininga ni Ruth. Isang hininga na hindi na nanggagaling sa takot, kundi sa isang matinding puot na handang sumabog. Ngunit habang tinitingnan niya ang tseke, napansin niya ang isang maliit na detalye sa ibaba ng kasunduan na hindi niya napansin kanina. Isang sugnay na nagsasabing sa sandaling matapos ang kanyang pagkanta, kailangan niyang lisanin ang Manila at hinding-hindi na muling magpapakita sa kanila kailanman. Ang boses na dati ay parang agos ng malinis na sapa, ngayon ay tila tuyot na lupang nagbibitak-bitak sa bawat paghinga. Sa loob ng marangyang private suite sa St. Jude Medical Center, ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang uri ng bigat na tila gustong lumarot sa dibdib ni Ruth. Nakatitig siya sa malawak na bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang isipan ay nakakulong sa madilim na sulok ng kanyang lalamunan. Hawak niya ang isang maliit na salamin, pinagmamasdan ang sariling refleksyon, ang malalim na mga mata at ang namumutlang mga labi na dati ay naghahatid ng musika sa entablado ng kanilang paaralan noong sila ay nagsisimula pa lamang ni Jason. Sinubukan niyang humuni. Isang mababang nota ang pilit niyang inilabas, ngunit ang tanging lumitaw ay isang gumaralgal na tunog na sinundan ng isang matinding ubo na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga baga. Napahawak siya sa kanyang leeg habang ang pananakit ay gumuguhit hanggang sa kanyang likuran. Bawat pagtatangka niyang bawiin ang kanyang boses ay tila isang paalala ng kanyang papalapit na katapusan. Dahan-dahan lang, Ruth, hindi mo kailangang biglain ang iyong sarili. Ang malumanay na boses ni Ate Lenny, ang nurse na sumama sa kanya sa paglipat, ay bumasag sa kanyang pag-iisa. Inilapag ni Lenny ang isang baso ng maligamgam na tubig na may honey. Sabi ng doktor, ang pamamaga ng iyong lalamunan ay dahil sa pagod at stress. Kailangan mong magpahinga kung gusto mong makakanta sa araw na yon. Uminom si Ruth. Dinaramdam ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Lenny, sa tingin mo ba ay kaya ko pa? Minsan, pakiramdam ko ay hindi na ako ang may-ari ng boses na ito. Pakiramdam ko ay kinuha na rin ni Jason pati ang huling bahagi ng aking pagkatao. Huminga ng malalim si Lenny at hinawakan ang kamay ni Ruth. Ang boses ay hindi lang nanggagaling sa lalamunan, Ruth. Nanggagaling iyan sa puso. At ang puso mo, kahit sugatan, ay nananatiling matatag. Huwag mong hayaang manalo ang takot. Pag-alis ni Lenny, muling binalot ng katahimikan ang silid. Kinuha ni Ruth ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga lyrics ng kantang gusto ni Jason na awitin niya. Dahil sa iyo,
ang kanta na naging saksi sa kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Ang bawat salita ng pasasalamat at walang hanggang pag-ibig sa kantang iyon ay tila isang mapait na biro ngayon. Paano niya kakantahin ang mga salitang iyon para sa taong nagtapon sa kanya sa gitna ng bagyo? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. May dalang mga sukatang tela at mga sketch. Ito ang stylist na ipinadala ni Jason. Hindi man lamang ito kumatok. Tila ba ang silid na yon ay isang dressing room lamang at si Ruth ay isang manikin na kailangang bihisan. I'm here for the fitting. Sir Jason wants you to look presentable. Not too healthy but not too sickly either. Just enough to evoke sympathy from the guests. Ang sabi ng stylist habang tinitingnan si Ruth mula ulo hanggang paa ng may halong pandidiri. Tumayo si Ruth ng tuwid. Tinitiis ang pagkirot ng kanyang tagiliran. Sa bawat sukat ng tela sa kanyang payat na katawan, nararamdaman niya ang malamig na hapdi ng katotohanan. Siya ay isang gamit lamang sa itataguyod na dula ni Jason. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, isang plano ang dahan-dahang nabubuo. Kung gusto ni Jason ng isang palabas na hinding-hindi makakalimutan, ibibigay niya ito. Nang matapos ang fitting, iniwan siya ng stylist ng isang telang sutla na kulay abo, tila kulay ng abo ng isang namamatay na apoy. Hinaplos ni Ruth ang tela at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Isang nota ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Malinaw, matalim, at puno ng lungkot. Hindi ito ang nota ng pasasalamat. Ito ang nota ng isang babala. Ngunit bago pa man niya muling masubukan ang kanyang boses, isang nurse ang mabilis na pumasok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Ruth, may dumating pong tawag mula sa inyong probinsya. Ang inyong nanay, dinala po sa ospital. Sabihan mo ang pamilya mo sa probinsya na huwag nang dumagdag sa sakit ng ulo ko, Ruth. Hindi ko responsibilidad na sustentuhan ang lahat ng kamag-anak mong hikahos habang ikaw mismo ay isang paa na lang ang nasa labas ng hukay. Ang tinig ni Jason ay tila isang hatol ng kamatayan na mas masakit pa kaysa sa diagnosis ng doktor. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Ruth, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin ng private suite. Hindi man lang siya lumingon nang marinig ang hikbi ng kanyang asawa. Ang asawang naging katuwang niya noong wala pa siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Sa nanginginig na mga kamay, hawak ni Ruth ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang kapatid ang nagsasabing inatake sa puso ang kanilang ina dahil sa balitang hiwalay na sila ni Jason at ang katotohanang malala na ang kanyang sakit. Ang maliit na litrato ng kanyang ina na nakasabit sa gilid ng kanyang kama ay tila naging malabo dahil sa mga luhang hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, habang ang mga nurse ay naghahanda ng mga mamahaling gamot para sa kanya, ang puso ni Ruth ay nasa malayo, sa isang maliit na bahay na pawid kung saan naghihingalo ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Jason, nakikiusap ako. Kahit ito na lang, ang gumaralgal na pagsusumamo ni Ruth. Ang operasyon ni nanay, kailangan lang ng 50,000. Iyon lang ang hinihingi ko. Gagawin ko ang lahat. Kakanta ako sa kasal nyo nang walang reklamo. Hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Iligtas mo lang ang nanay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jason habang humaharap siya kay Ruth. 50,000? Ruth, alam mo ba kung magkano ang ginagastos ko dito sa suite mo araw-araw? Ang kontrata ay para sa gamot mo, hindi para sa buong angkan mo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Isang maling galaw mo, ililipat kita pabalik sa charity ward bago pa matapos ang araw na ito. Ang pagbagsak ng cellphone ni Ruth sa malambot na carpet ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit sa pandinig ni Ruth, tila ito ay ang tunog ng huling pintig ng pag-asa. Lumabas si Jason na humahalimuyak sa mamahaling pabango. Iniwan ang silid na tila isang magarang libingan
para sa isang buhay na bangkay. Pumasok si Ate Lenny, ang nurse na may mabubuting mata, at agad na nilapitan si Ruth. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng pasyente at ang panyo na puno na naman ng dugo mula sa huling ubo. Sa halip na magsalita ng mga medikal na tagubilin, naupo si Lenny sa tabi ni Ruth at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likuran. "Ma'am Ruth, kumain po muna kayo," ang malumanay na sabi ni Lenny. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tinapay na balot sa plastik. "Ito po, galing sa labas. Alam kong hindi niyo gusto ang pagkain dito sa ospital. Pinag-ipunan ko po iyan para sa inyo." Ang simpleng tinapay na yon, na ibinahagi ng isang taong halos hindi niya kakilala, ay naging mas matamis kaysa sa lahat ng karangyaan ng sweet na ibinigay ni Jason. Dito naramdaman ni Ruth ang tunay na bayanihan, ang malasakit na hindi binabayaran ng kontrata. "Lenny, bakit ang mga taong wala namang kinalaman sa buhay ko ang siyang nagbibigay ng malasakit, habang ang taong pinag-alayan ko ng buhay ay siya pang nagnanais na mamatay ako?" Ang tanong ni Ruth habang pilit nang ngumunguya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumingin si Lenny sa paligid para siguraduhing walang nakikinig bago lumapit sa tenga ni Ruth. "Ma'am, huwag po kayong susuko. May narinig po ako kagabi habang nag-aayos ako ng chart sa labas. Nag-uusap si Sir Jason at ang abogado niya. Ang insurance policy niyo, plano nilang gamitin ang pera para pambayad sa utang ng kumpanya ni Elena sa sandaling mawala kayo. Hindi lang po sila naghihintay, ma'am. Minamadali nila ang lahat." Napatigil ang pagnguya ni Ruth. Ang bawat salita ni Lenny ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Ang kanyang pagkamartir ay hindi pala kabayanihan, kundi isang bitag. "Ma'am, ito po." Inabot ni Lenny ang isang maliit na digital recorder. "Itago niyo ito. Gamitin niyo kapag nandyan sila. Ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa inyo." Itinago ni Ruth ang recorder sa ilalim ng kanyang unan, kasabay ng isang bagong determinasyon na unti-unting pumapalit sa kanyang kawalan ng pag-asa. Kung ang kanyang boses ang nais nilang gamitin para sa kanilang sariling kapakanan, gagamitin niya ito para sa isang layuning hinding-hindi nila inaasahan. Ngunit sa kalaliman ng gabi, muling naramdaman ni Ruth ang isang matinding paninikip ng dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito ang cancer. Isang misteryosong bote ng gamot ang nakita niyang inilagay ng isang hindi kilalang tao sa kanyang side table. Isang gamot na wala sa kanyang listahan ng prescription. Hindi mo na kailangang magdusa ng matagal, Ruth. Ang gamot na ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaang hinahanap mo. Ang mga salitang yon ni Jason na naitala sa maliit na recorder na ibinigay ni Ate Lenny ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa buto ni Ruth habang nakatitig siya sa misteryosong bote ng gamot sa kanyang side table. Ang dilaw na likido sa loob nito ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Isang bitag na nakabalat kayo bilang lunas. Dahan-dahang iniangat ni Ruth ang kanyang nanginginig na kamay upang abutin ang recorder. Pinindot niya muli ang play button at ang boses ni Elena ay sumunod. May halong mapanuyang tawa na tila mga pako na ibinabaon sa pandinig ni Ruth. "Sigurado ka ba, Jason? Baka mahalata ng mga nurse." Ang mahalaga ay hindi siya makapagsalita ng labis sa harap ng mga panauhin. Gusto ko, kanta lang ang lumabas sa bibig niya, hindi ang katotohanan. Naramdaman ni Ruth ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla ng kanyang dibdib. Hindi lamang pala ang kanyang ari-arian at asawa ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang pagkakataong ipahayag ang kanyang huling hiling. Ang gamot na yon ay hindi para sa kanyang cancer. Ito ay isang sedative na idinisenyo upang pahinain ang kanyang isipan
at boses upang gawin siyang isang sunod-sunurang manika sa araw ng kasal. Dahan-dahang ibinalita ni Ruth ang kanyang ulo sa malambot na unan habang ang mga luha ay tahimik na bumabasa sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Ito ang apoy ng isang taong wala nang mawawala pa. Kinuha niya ang bote ng gamot at tinitigan itong mabuti. Sa isang iglap, naisip niyang itapon ito sa bintana. Ngunit alam niyang maghihinala sila. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang bote at ibinuhos ang laman nito sa isang maliit na lalagyan ng bulaklak sa tabi ng kanyang kama. Tinitiyak na walang bakas na maiiwan. Pinalitan niya ang laman nito ng ordinaryong tubig mula sa kanyang baso. Ito ang kanyang unang hakbang sa isang mapanganib na laro. Kung gusto nila siyang maging tahimik, magpapanggap siyang mahina. Kung gusto nila ang kanyang boses, itatago niya ito hanggang sa tamang sandali. Nang gabing iyon ay nang dahan-dahang haplusin ni Ruth ang kanyang leeg. Dinarama ang bawat ugat at ang mahinang daloy ng kanyang hininga. Sa gitna ng karangyaan ng suite, na tila isang gintong hawla, nahanap niya ang isang lumang panyo sa kanyang gamit. Ang panyong may borda ng kanyang pangalan na ginawa ng kanyang ina. Itinapat niya ito sa kanyang ilong at huminga ng malalim, pilit na kumukuha ng lakas mula sa amoy ng kinalakihang probinsya, isang amoy na malayo sa antiseptic at amoy ng kataksilan. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Ruth ang recorder sa ilalim ng kanyang hita at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagpapanggap na mahimbing ang tulog. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa tabi ng kanyang kama. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Elena ay nanalaytay sa hangin. Narinig ni Ruth ang mahinang kaluskos ng tela at ang pagdampi ng isang malamig na kamay sa kanyang noo. Isang paghaplos na walang pagmamahal, kundi isang pagtantiya kung gaano pa katagal bago siya tuluyang maglaho. Konting tiis na lang, Ruth, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Pagkatapos ng kasal, malaya ka na. At kami rin. Nang muling tumahimik ang silid at narinig ni Ruth ang pagsara ng pinto. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa dilim. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang nakasulat sa maliit na papel na nakita niyang inilagay ni Elena sa ilalim ng kanyang bote ng gamot bago ito umalis? Isang piraso ng papel na tila may mga numerong hindi pamilyar sa kanya. Bukas, Ruth, magiging abo na ang lahat ng sakit na ito. Pagkatapos mong umawit, maari ka nang magpahinga ng payapa. Malayo sa amin, malayo sa mundo. Ang boses ni Jason na narinig ni Ruth sa kanyang gunita ay tila isang malupit na oyayi habang nakatitig siya sa bestidong kulay abo na nakasabit sa tapat ng kanyang kama. Ang tela ng sutla ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Ngunit para kay Ruth, hindi ito isang kasuotan para sa isang pagdiriwang. Ito ay isang mamahaling balot sa bangkay. Bukas ang araw ng kasal. Bukas ang araw kung kailan itatanghal ni Jason ang kanyang kabutihang loob sa harap ng daan-daang bisita gamit ang huling hininga ng kanyang asawa bilang palamuti. Sa kabila ng matinding panghihina, dahan-dahang bumaba si Ruth mula sa kanyang kama. Ang bawat pag-apak ng kanyang mga paa sa malamig na sahig ay tila pagtusok ng libu-libong karayom, ngunit hindi siya tumigil. Lumuhod siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, at ang kanyang likod ay tila mababali sa bigat ng sakit. Itiniklop niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na nagkakabit-kabit sa isang huling panalangin. Hindi siya humihiling ng milagro para gumaling. Hindi siya humihiling na ibalik sa kanya si Jason. Ang kanyang dalangin ay simple ngunit matalim. Isang oras ng malinaw na boses,
Isang oras upang maipalabas ang katotohanang nakabaon sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan sa loob ng marangyang suite ay bumasag lamang nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Lenny. Hindi bitbit ang tray ng pagkain, kundi isang maliit na sobrang kulay kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at determinasyon habang mabilis na nilalapitan si Ruth upang alalayan itong makatayo. Ma'am Ruth, nakipagkita ako sa kaibigan kong nagtatrabaho sa opisina ng abogado ni Sir Jason. Ang bulong ni Lenny, ang kanyang tinig, ay tila isang mabilis na pagtibok ng puso. Tama po ang hinala nyo. Ang insurance policy ay hindi lang basta binago ang beneficiary. May nakalakip na sugnay doon na nagsasabing ang lahat ng ari-arian nyo, pati ang lupang pamana ng mga magulang nyo sa probinsya, ay maililipat sa pangalan ni Elena sa sandaling ideklara kayong wala na. Naramdaman ni Ruth ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat piraso ng kanyang buhay, mula sa kanyang pag-ibig hanggang sa lupaing kinalakihan ng kanyang mga ninuno, ay binalak nilang limutin at ariin. Ang papel na iniwan ni Elena kagabi ay hindi lamang basta mga numero. Ito ay ang account number kung saan idediretso ang pondo ng insurance sa oras na malagutan siya ng hininga sa loob ng pasilidad na ito. Lenny, tulungan mo ako, ang sabi ni Ruth. Ang kanyang boses ay biglang naging buo, malayo sa gumaralgal na tunog kanina. Dalhin mo sa akin ang digital recorder at ang cellphone ko. May kailangan akong tawagan. Sa mga sumunod na oras, sa ilalim ng takip ng gabi, ang silid ni Ruth ay naging sentro ng isang tahimik na himagsikan. Sa tulong ni Lenny, nakipag-ugnayan si Ruth sa isang abogado na kilala sa pagtanggol sa mga kababaihang inaapi. Bawat dokumentong pinirmahan niya sa ilalim ng pananakot, bawat banta ni Jason at ang mga lihim na pag-uusap na naitala sa recorder ay isa-isang ipinadala sa isang ligtas na server. Nang gabing iyon ay nang abutin ni Ruth ang baso ng tubig at, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, uminom siya nang hindi nauubo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Isang babaeng malapit nang mamatay, ngunit isang babaeng nahanap muli ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang desisyon ay hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa isang malalim na pagmamahal sa kanyang sariling dangal. Bukas, Lenny, ang sabi ni Ruth, habang hinahawakan ang kamay ng nurse. Hindi lang ako kakanta. Sisiguraduhin kong ang bawat nota ay magiging isang saksi sa lahat ng kanilang ginawa. Ngunit habang naghahanda si Ruth, narinig niya ang malalakas na yabag ng sapatos sa labas ng koridor. Ang pinto ay biglang bumukas ng marahas at tumambad si Jason. Ang mukha ay mapula sa galit at may hawak na isang tablet. Tumingin siya kay Ruth nang may nanlilisik na mga mata. Tila nalaman ang bawat galaw na ginawa nito sa dilim. Akala mo ba makakalusot ka sa akin, Ruth? Huwag mong subukan ang pasensya ko kung gusto mo pang makitang humihinga ang nanay mo sa probinsya. Ang boses ni Jason ay tila isang dagundong ng kulog na yumanig sa loob ng tahimik na suite. Inihagis niya ang tablet sa ibabaw ng kama ni Ruth, kung saan makikita ang isang screenshot ng tawag na ginawa ni Ruth sa isang hindi kilalang numero kanina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Ruth ang lumang panyo ng kanyang ina. Pilit na kumukuha ng lakas mula sa tanging alaala ng pagmamahal na natitira sa kanya. Ang bawat salita ni Jason ay tila isang sampal na nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Wala siyang takas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib na tila sinusunog ng apoy. Sino ang tinawagan mo? Ang bulyaw ni Jason habang dinadamba ang balikat ni Ruth at marahas siyang inuuga. Sumagot ka. Traidor ka talaga. Binigyan kita ng marangyang kwarto. Pinagamot kita.
At ito ang igaganti mo sa akin? Gusto mo bang bawiin ko lahat ng suporta para sa nanay mo ngayon din? Naramdaman ni Ruth ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na namuo sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Isang kaibigan lang, Jason. Isang lumang kaibigan na gusto kong pagpaalaman. Ang gumaralgal na sagot ni Ruth, pilit na itinatago ang katotohanan sa likod ng kanyang mga luhang dumadaloy. Sinungaling. Ang huling sigaw ni Jason bago niya itinulak si Ruth pabalik sa mga unan. Mula ngayon, wala ng cellphone, wala ng bisita, at lalong wala ng nurse na katulad ni Lenny sa tabi mo. Lenny, lumabas ka. Ngayon din, pilit na pinigilan ni Ruth ang sarili na humagulgol nang makita niyang pilit na kinaladkad ng mga gwardya si Ate Lenny palabas ng silid. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang katahimikan ng isang gintong hawo at ang nakasusuklam na amoy ng pabango ni Jason. Sa bawat segundo na lumilipas, naramdaman ni Ruth ang unti-unting paglaho ng kanyang pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang nailipat na ang mga ebidensya. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay manatiling buhay hanggang bukas. Ang amoy ng antiseptic ay unti-unting napalitan ng bango ng libu-libong puting rosas nang sumapit ang kinabukasan. Ang marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Manila ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng nagagandahang barong at gown. Ang bawat tawanan at kalantog ng mga baso ng wine ay tila isang insulto sa naghihingalong kalagayan ni Ruth na kasalukuyang nakaupo sa isang madilim na sulok sa likod ng entablado. Isang stylist ang mabilis na naglalagay ng makapal na make-up sa maputlang mukha ni Ruth. Sinusubukang itago ang anino ng kamatayan sa ilalim ng mga kulay. Isinuot sa kanya ang bestidong kulay abo na tila isang mabigat na baluti. Ang bawat haplos ng brush sa kanyang balat ay tila kurot ng libu-libong langgam. Nang hapon na yon ay nang dahan-dahang kumuha si Ruth ng isang maliit na piraso ng candy mula sa kanyang bulsa. Isang kending ibinigay sa kanya ni Ate Lenny bago ito pinalayas. Dinaman niya ang tamis nito sa kanyang dila, isang maliit na paalala na sa kabila ng lahat ng pait, may mga taong naniwala sa kanya. Ito ang kanyang huling sandata, ang tamis ng alaala ng kabutihan laban sa pait ng kataksilan. 5 minutes, Ruth, ang malamig na sabi ni Jason na sumunggaw sa pinto ng dressing room. Nakasuot ito ng puting tuxedo, mukhang isang perpektong Ginoo, habang sa likod niya ay nakatayo si Elena na nakasuot ng isang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang gown na binili gamit ang perang dapat ay para sa gamot ni Ruth. Ngumisi si Elena at lumapit kay Ruth. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito na may halong pangungutya. Galingan mo, ha? Gusto kong maging memorable ang araw na ito. After all, ito na ang huling pagkakataon na makikita ka ng mga tao bago ka tuluyang maglaho. Dahan-dahang tumayo si Ruth, tinitiis ang pagkirot ng kanyang mga baga. Ang pintuan ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan, inilalantad ang liwanag at ang daan-daang pares ng mga mata na naghihintay. Sa bawat hakbang niya patungo sa mikropono, tila nararamdaman ni Ruth ang bawat nota ng kanyang huling awit na nagpupumiglas na lumabas. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang nakatayo sa harap ng nakasisilaw na spotlight. Magagawa ba ng kanyang boses na wasakin ang kuta ng mga kasinungalingan bago siya tuluyang mawalan ng hininga? Kumanta ka na, Ruth. Isipin mo ang nanay mo. Isang maling salita. At hinding-hindi na siya makakalabas ng ospital ng buhay. Ang bulong na yon ni Jason sa kanyang tenga, bago siya iwan sa gitna ng entablado, ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Nakatayo si Ruth sa ilalim ng nakasisilaw na spotlight. Ang kanyang manipis na katawan na balot ng sutlang abo ay tila isang anino sa gitna ng marangyang ballroom. Ang amoy ng libu-libong puting rosas na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso ay tila naging amoy ng pormalina sa kanyang pang-amoy.
Bawat pares ng mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay may awa, ang iba ay may halong pangungutya sa baliw na asawa na pumayag kumanta sa kasal ng kanyang asawa sa iba. Sa kanyang harap, nakaupo sina Jason at Elena sa gitna ng lamesang puno ng kristal at pilak. Hawak ni Jason ang kamay ni Elena, isang larawan ng perpektong kaligayahan, habang si Doña Remedios ay nakangiting nakatingin sa mga bisita, tila ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanilang pamilya. Nagsimulang tumugtog ang piano. Ang mga unang nota ng Dahil sa Iyo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat tipa sa ivory na tiklado ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Ruth. Ito ang kantang naging saksi sa kanilang sumpaan. 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang itinaas ni Ruth ang mikropono. Ang bakal nito ay malamig at mabigat. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pamilyar na paninikip ng kanyang mga baga. Ang bawat hininga ay tila paghigop ng bubog. Pumasok ang unang linya ng kanta. Ang boses ni Ruth, na dati ay kasing linaw ng kristal, ngayon ay gumaralgal, puno ng hapis na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Habang kumakanta, nakita ni Ruth ang palitan ng makahulugang tingin ni na Jason at Elena. Ang nangising tagumpay sa mga labi ni Elena ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Ruth. Ngunit sa gitna ng nota, biglang nag-iba ang daloy ng musika sa kanyang isipan. Naalala niya ang bawat gabi ng pag-iisa sa ward, ang bawat banta ni Doña Remedios, at ang katotohanang ang kanyang kamatayan ay pinagkakakitaan na nila bago pa man mangyari. Nang sandaling iyon ay nang dahan-dahang ipatong ni Ruth ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang dibdib, hindi para sa drama, kundi para damhin ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila nagsasabing, "Huwag ngayon, lumaban ka." Ang lamig ng mikropono sa kanyang palad ay naging init ng isang nagbabagang bakal. Sa gitna ng kanta, imbis na ituloy ang mga titik ng pasasalamat, huminto ang musika sa utos ng isang hindi nakikitang senyas. Ang malaking projector screen sa likuran ni Ruth, na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng pag-iibigan ni na Jason at Elena, ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi ang nakangiting mukha ng mga ikakasal ang lumitaw. Isang dokumento ang bumulaga sa lahat. Ang Insurance Amendment Form na may pirma ni Jason. Kasunod ang audio recording na nakuha ni Ate Lenny. Ang boses ni Jason, malinaw at talamak, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Siguraduhin mong hindi na siya aabot sa susunod na buwan. Mas malinis ang lahat kapag wala na siya bago ang pirmahan ng bagong insurance. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Ang mga baso ng wine ay napatigil sa pag-angat. Ang mga kutsara at tinidor ay hindi na gumalaw. Ang bawat mata ay lumipat mula sa screen patungo kay Jason na ang muka ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng asido. Tumingin si Ruth ng diretso sa mga mata ni Jason. Ang kanyang boses ay hindi na gumaralgal, kundi naging matalim at buo, kahit na may bahid ng dugo sa kanyang mga labi. "Ito ba ang awit na gusto mong marinig, Jason?" Ang tanong ni Ruth sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Ang awit ng iyong kataksilan?" Ngunit bago pa makasagot si Jason, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig sa dulo ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong, ngunit may hawak na mga badge at dokumento. Ang kaba sa dibdib ni Ruth ay umabot sa rurok nang makita niyang ang bawat mata sa loob ng ballroom ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa isang bagay na unti-unting lumalabas sa gilid ng entablado. Isang katotohanang hinding-hindi niya inaasahang mabubunyag sa ganitong paraan. Tumigil ang lahat
Isang malaking pagkakamali ito. Ang asawa ko ay may sakit sa isip, hindi na niya alam ang kanyang ginagawa dahil sa tindi ng mga gamot na iniinom niya. Ang sigaw ni Jason ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, punong-puno ng desperasyon at panginginig. Ang kanyang mukha, na kanina ay larawan ng tagumpay, ngayon ay tila isang pirasong papel na nilamukot at itinapon sa putikan. Sinubukan niyang lapitan ng mga technician sa gilid. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tila isang ligaw na hayop na naghahanap ng takas sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ngunit bago pa siya makalapit, isang pader ng mga kalalakihang nakasuot ng uniforme ang humarang sa kanyang daan. Sa gitna ng entablado, nanatiling nakatayo si Ruth. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng bakal. Ang dugo na dahan-dahang lumalabas sa kanyang mga labi. Ngunit sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako kay Jason. Ang bawat nota ng katotohanang lumabas sa screen ay tila mga talim na humihiwa sa bawat kasinungalingang binuo ng lalaki sa loob ng maraming taon. Mr. Jason Monteverde, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto. Ang boses ng punong imbestigador ay malamig at formal. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi lamang tungkol sa insurance fraud ang kasong kinakaharap mo. Mayroon din kaming ebidensya ng tangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi rehistradong gamot sa iyong asawa. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Si Elena, na kanina ay nakangisi, ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Doña Remedios. Ang kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila naging isang mabigat na pasanin na nagpapabagal sa kanyang pagtakas. Ang perlas sa kanyang leeg ay tila sumasakal sa kanya sa bawat hakbang ng mga pulis. Nang sandaling iyon ay ng isang dating estudyante ni Ruth na ngayon ay isa ng tanyag na mamamahayag. Ang tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi siya kumuha ng kamera, kundi dahan-dahang lumapit sa entablado at hinubad ang kanyang mamahaling jacket upang ibalabal sa nanginginig na balikat ng kanyang dating guro. Ang simpleng pagdampi ng tela sa balat ni Ruth ay tila isang yakap ng buong mundo, isang pagkilala na sa gitna ng kanyang pagkawasak, hindi siya nag-iisa. "Ma'am Ruth, tapos na po ang laban." Ang bulong ng kanyang estudyante, ang boses ay puno ng respeto at pagmamahal. Naramdaman ni Ruth ang pag-ikot ng paligid. Ang nakasisilaw na spotlight ay tila naging malabong puting liwanag. Nakita niya ang pagkataranta ni Doña Remedios habang pilit na itinutulak ang mga pulis. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumakalantog sa bawat galaw. Ngunit wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat mata sa loob ng ballroom na dati ay puno ng paghanga sa yaman ng mga Monteverde. Ngayon ay puno na ng pandidiri at puot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nang dahan-dahang pusasan ng mga awtoridad si Jason, isang huling sulyap ang ibinigay ng lalaki kay Ruth. Isang sulyap na puno ng puot. Tila ba kasalanan pa ni Ruth na nabunyag ang lahat. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na itinago ni Ruth sa isang sulok ng kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Biglang naramdaman ni Ruth ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib na mas masakit kaysa sa anumang ubo o tumor. Ang mikropono sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Lumikha ng isang mahabang ugong sa buong silid bago ito tumama sa sahig. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim at bago pa siya tuluyang bumagsak, narinig niya ang sigaw ni Ate Lenny na kapapasok lang sa ballroom kasama ang mga medical team. Ang huling imaheng nakita ni Ruth ay ang mukha ni Jason na pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis, habang ang screen sa likuran ay paulit-ulit na ipinapakita ang account number kung saan dapat idediretso ang pondo ng kanyang kamatayan. Isang account na ngayon ay opisyal na nang naka-freeze sa ilalim ng batas. Sa pagitan ng bawat mahinang pintig ng puso, may isang sandaling tila tumitigil ang buong mundo.
naghihintay kung sino ang mananalo, ang dilim ng kamatayan o ang liwanag ng pagnanais na mabuhay. Ang amoy ng antiseptic ay muling naging sentro ng mundo ni Ruth, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng isang gintong hawla. Ang bawat tunog ng mga kagamitang medikal na tumitibok sa ritmo ng kanyang buhay ay tila isang dasal na binubulong sa hangin. Sa loob ng intensive care unit, nakahiga si Ruth na tila isang anghel na naputulan ng pakpak, ngunit sa kanyang mukha ay mababakas ang isang kapayapaang hindi kailanman nakita noong kasama pa niya si Jason. Sa labas ng pinto ng ospital, isang hindi inaasahang himala ang nagaganap. Ang video ng kanyang huling awit at ang pagkakabunyag ng kalupitan ni Jason ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang hashtag na #LabanRuth ay naging sigaw ng libu-libong kababaihan na nakaranas din ng pang-aapi. Ang mga tao na hindi naman kilala ni Ruth ay nagsimulang magtipon sa labas ng ospital, may dalang mga kandila at bulaklak, bumubuo ng isang dagat ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. Pumasok si Ate Lenny sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay mapula sa puyat at pag-iyak, ngunit may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang tablet kung saan makikita ang isang crowdfunding page na itinayo ng kanyang mga dating estudyante. Ma'am Ruth, hindi niyo po paniniwalaan. Sa loob lamang ng ilang oras, lampas na sa sapat ang perang nalikom para sa inyong operasyon at para na rin sa inyong nanay sa probinsya. Ang buong Pilipinas ay kumakanta kasama niyo. Dahan-dahang iminulat ni Ruth ang kanyang mga mata. Bagaman tuyot ang kanyang lalamunan at hirap siyang magsalita, naramdaman niya ang isang mainit na agos ng emosyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang init ng bayanihan, ang pag-asa na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Nang gabing iyon ay nang pumasok ang isang matangkad na doktor, si Dr. Aris, isang tanyag na oncologist na kadarating lamang mula sa ibang bansa. Lumapit siya kay Ruth at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay puno ng katiyakan at respeto. Napanood ko ang iyong awit, Ruth, ang sabi ni Dr. Aris sa isang malalim at baritonong boses. Ang iyong boses ang nagdala sa akin dito. Sabi nila ay wala na raw pag-asa. Pero nakalimutan nilang ang medisina ay kalahati lamang ng laban. Ang kalahati ay nanggagaling sa kagustuhang lumaban ng pasyente. At sa nakita ko sa entabladong yon, alam kong hindi ka pa handang sumuko. Habang isinasagawa ang mga huling paghahanda para sa kanyang operasyon, narinig ni Ruth mula sa maliit na radyo sa gilid ang balita tungkol kay Jason. Ang lahat ng assets nito ay naka-freeze na at si Elena ay tinalikuran na rin ng sariling pamilya upang isalba ang kanilang kumpanya. Ang wedding of the year ay naging scandal of the century at ang mga taong dati ay sumasamba sa yaman ni Jason ngayon ay isa-isa nang naglalabas ng mga testimonya laban sa kanya. Naramdaman ni Ruth ang isang mabigat na pasanin na tila binuhat mula sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa operasyon. Handa na siyang dumaan sa apoy upang muling mabuo mula sa abo. Ngunit bago siya tuluyang dalhin sa loob ng operating room, isang nurse ang mabilis na lumapit kay Dr. Aris at may ibinulong. Ang mukha ng doktor ay biglang naging seryoso at tumingin siya kay Ruth nang may halong pag-aalinlangan. Isang bagong komplikasyon ang natuklasan sa kanyang huling test, isang bagay na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang plano. Ang bawat mahabang tunog ng monitor sa loob ng operating room ay tila isang huling babala, isang paalala na ang katawan ni Ruth ay pagod na sa pakikipaglaban sa dalawang uri ng lason, ang cancer na kumakain sa kanyang baga at ang puot na ibinuos sa kanyang sistema ng taong pinakamahal niya. Sa ilalim ng malakas at maputing ilaw ng operasyon, ang mukha ni Ruth ay tila isang estatwang gawa sa marmol, payapa ngunit napakalamig. Si Dr. Aris na nakasuot ng kanyang asul na surgical gown ay nakatitig sa mga screen
na nagpapakita ng pabago-bagong tibok ng puso ni Ruth. Ang komplikasyong natuklasan ay hindi biro. Ang gamot na palihim na ibinigay ni Jason sa kanya noong mga nakaraang araw ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang atay, dahilan upang maging mapanganib ang pagpapatulog sa kanya para sa operasyon. Doc, her blood pressure is dropping. Hindi po natin maumpisahan ang pagtanggal sa tumor hanggat hindi nag-i-stabilize ang kanyang vitals. Ang seryosong sabi ng isa pang doktor sa loob ng silid. Ang kanyang boses ay puno ng kaba sa likod ng maskara. Huminga ng malalim si Dr. Aris. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Ruth. Sa labas ng silid na ito, libu-libong tao ang naghihintay ng himala. Ang boses ng babaeng ito ay nagpabago sa bansa at hindi niya hahayaang maging huling awit na lamang iyon. Hindi tayo susuko. Give her another dose of epinephrine. We need to fight as hard as she did on that stage. Habang nagaganap ang mahabang laban sa loob ng operating room, ang mundo sa labas ay tila tumigil din ang pag-ikot. Sa isang malamig na selda sa Manila City Jail, nakaupo si Jason sa sahig, malayo sa karangyaan ng kanyang dating suite. Wala na ang kanyang puting taksido. Ang tanging suot niya ay ang orange na uniforme ng preso. Ang amoy ng pabango ay napalitan ng amoy ng semento at kalawang. Nakarinig siya ng malalakas na tawanan mula sa ibang preso at sa bawat kalantog ng rehas, naalala niya ang boses ni Ruth na humihingi ng tulong na ipinagkait niya. Sa kabilang dako, si Elena ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang murang motel, pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ang balita sa telebisyon ay walang tigil sa pagpapakita ng kanyang mukha bilang kasabwat sa insurance fraud. Ang kanyang pamilya ay naglabas na ng opisyal na pahayag. Itinatatwa nila ang anumang koneksyon sa kanya. Ang wedding gown na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay nakahandusay sa sahig, tila isang basahang walang halaga. Nang oras na yon ay nang dahan-dahang ilabas ni Ate Lenny ang lumang rosaryo ni Ruth sa waiting area. Hindi siya tumitigil sa pag-usal ng mga dasal. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa bawat butil ng kahoy. Isang maliit na bata, na anak ng isa ring pasyente, ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Ang simpleng pagdampi ng maliliit na kamay ng bata sa kamay ni Lenny ay tila isang mensahe mula sa langit na hindi pa tapos ang laban ni Ruth. Lumipas ang 8 oras. Ang katahimikan sa hallway ng ospital ay nabasag lamang ng dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Aris, ang kanyang mga mata ay bakas ang matinding pagkapagod, ngunit may isang uri ng liwanag na hindi maitatago. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tumingin sa naghihintay na mga mamamahayag at kay Ate Lenny. The operation was a success. We removed the tumor, ang simula ng doktor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit higit sa lahat, Ruth is breathing on her own. Ang himala ay hindi nanggaling sa aming mga kamay, kundi sa kanyang kagustuhang mabuhay. Isang malakas na hiyawan ng tuwa at pag-iyak ang umalingaw-ngaw sa buong ospital, na tila umabot hanggang sa kalsada kung saan naghihintay ang mga taga-suporta ni Ruth. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang iminulat ni Ruth ang kanyang mga mata sa recovery room. Ang unang nakita niya ay ang liwanag ng bukang liwayway na sumisilip sa bintana. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay wala pa. Gayunpaman, nang hawakan niya ang kanyang leeg, hindi na niya naramdaman ang paninikip ng puot. Naramdaman niya ang hangin, malinis, sariwa, at puno ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, isang nurse ang pumasok na may dalang isang sulat na iniwan sa information desk. Isang sulat na may pamilyar na sulat kamay mula kay Jason na ipinadala mula sa loob ng kulungan. Ang boses ng tao ay hindi lamang isang instrumento ng musika. Ito ay ang pintig ng kaluluwa na tumatangging sumuko sa gitna ng unos. 1 taon ang lumipas.
Mula nang ang huling nota ng Dahil Sa'yo ay bumasag sa katahimikan ng isang marangyang ballroom. Ngayon, nakatayo si Ruth sa balkonahe ng isang ngunit magandang bahay sa tabing dagat. Ang simoy ng hangin ay hindi na amoy antiseptic, kundi amoy ng alat at kalayaan. Ang kanyang buhok, na dati ay nalalagas dahil sa gamot, ngayon ay mahaba na at sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng kulay ng buhay at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-ibig sa maling tao. Hawak ni Ruth ang puting sobre na ipinadala ni Jason mula sa loob ng kulungan. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niya itong hindi nakabukas sa ibabaw ng kanyang lamesa. Dahan-dahan niyang hinugot ang papel. Ang mga letra ay nanginginig. Bakas ang paghihirap ng taong sumulat nito. Ruth, patawarin mo ako. Nawala ang lahat sa akin. Ang yaman, ang dangal, at ang kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa akin. Gabi-gabi ay naririnig ko ang boses mo sa aking panaginip. At bawat nota ay tila isang sumbat sa aking mga kasalanan. Kung maibabalik ko lang ang oras. Dahan-dahang itinigil ni Ruth ang pagbabasa. Hindi na niya kailangang tapusin ang bawat salita ng pagsisisi ni Jason upang makamit ang kapayapaan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Sa isang banayad na kumpas ng kanyang kamay, hinayaan ni Ruth na tangayin ng hangin ang sulat patungo sa dagat. Pinanood niya ang papel habang dahan-dahang lumulubog sa asul na tubig, hanggang sa maging isa na lamang itong alaala na nilamon ng alon. Ruth, anak, handa na ang lahat sa labas. Naghihintay na sila sa'yo. Ang boses ng kanyang nanay ay tila isang malambing na himig na nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo ang kanyang ina sa pintuan, mukhang malakas at masaya. Suot ang isang simpleng bestidong bulaklakin. Lumapit si Ruth at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Ang yakap na akala niya ay hindi na niya mararamdaman nung mga gabing naghihingalo siya sa ospital. Nang umagang yon ay nang sabay silang maglakad patungo sa Ruth's Voice Foundation, isang sentro na itinayo niya gamit ang labis na pondo mula sa mga donasyon at ang nakuha niyang kabayaran mula sa mga ari-ariang nabawi niya sa korte. Ang sentro ay nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng bauhan at mga pasyenteng walang kakayahang magpagamot. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ni Ate Lenny na ngayon ay siya ng head nurse ng foundation at ni Dr. Aris na patuloy na gumagabay sa kanyang kalusugan. Ang bawat ngiti ng mga batang naroon at ang pasasalamat ng mga kababaihan ay naging mas matamis kaysa sa anumang palakpakan na natanggap niya sa entablado. Tumayo si Ruth sa harap ng mikropono sa maliit na garden ng foundation. Walang magarbong spotlight, walang mga taong nakasuot ng gown at tuxedo. Tanging mga totoong tao lamang na may totoong kwento ng pakikipaglaban. Huminga siya ng malalim, dinarama ang bao ko hangin sa loob ng kanyang malakas na baga. Nagsimula siyang umawit. Hindi na ito ang awit ng isang martir. Hindi na ito ang awit ng isang biktima. Ito ay ang awit ng isang babaeng namatay at muling nabuhay. Ang bawat nota ay puno ng pasasalamat sa bawat sakit na nagpatibay sa kanya at sa bawat luha na naghugas sa kanyang paningin upang makita ang tunay na halaga ng kanyang sarili. Sa bawat pag-alon ng kanyang boses, tila sumasabay ang buong kalikasan. Ang lahat ng hirap, ang bawat pagtataksil ni Jason, ang kalupitan ni Doña Remedios, at ang panloloko ni Elena ay naging mga pahina na lamang sa isang aklat na tapos na niyang basahin. Habang tinatapos niya ang kanyang awit, tumingin si Ruth sa langit. Ang araw ay nagniningning ng maliwanag, tila nagbibigay ng basbas sa kanyang bagong simula. Ang katahimikan, pagkatapos ng kanyang huling nota, ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa. Tapos na ang pagdurusa. Nagsimula na ang kanyang tunay na buhay.
Ang bawat kwento ay may tuldok. Ngunit para kay Ruth, ang huling tuldok ay naging isang binhi para sa isang bagong kabanata na mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa madaling araw. Sa loob ng isang tahimik na silid sa Ruth's Voice Foundation, nakatitig si Ruth sa isang lumang litrato. Ang litrato niya bago siya nagkasakit, noong ang kanyang mga mata ay puno pa ng bulag na pag-ibig para kay Jason. Dahan-dahan niyang hinaplos ang salamin ng frame. Ramdam ang lamig nito na tila isang alaala ng nakaraan. Ngunit hindi na siya nakakaramdam ng hapdi. Ang sugat na dati ay bukas at dumudugo. Ngayon ay isa na lamang peklat. Isang tanda ng kanyang pagkapanalo sa gitna ng digmaan. Sa labas ng kanyang bintana, narinig ni Ruth ang tawanan ng mga kababaihan sa hardin. Ang mga ito ay mga biktima rin ng pagtataksil at karahasan na ngayon ay natututo ng bumangon. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang symphony ng pag-asa na mas maganda pa sa anumang kanta sa radyo. Dito niya nahanap ang kanyang tunay na misyon. Nagkaroon na rin ng ganap na hustisya. Ayon sa huling balita na natanggap niya mula sa kanyang abogado, si Jason ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa serye ng fraud at tangkang pagpatay. Si Elena naman ay naharap sa pagkalugi at tuluyang tinalikuran ng lipunan, habang si Doña Remedios ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment. Ang kanyang kayabangan ay naglaho kasabay ng kanyang yaman. Hindi ito hiniling ni Ruth bilang ganti, kundi bilang isang natural na daloy ng karama, ang pag-aani ng kung ano ang itinanim. Pumasok si Ate Lenny at inabutan si Ruth ng isang baso ng mainit na tsa. Ma'am Ruth, ready na po ang sasakyan. Oras na para sa inyong check-up kay Dr. Aris, sabi niya. Gusto niyang makita ang inyong kamangiti dahil iyon daw ang pinakamabisang gamot sa lahat. Ngumiti si Ruth, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Lenny. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ang tanging boses ko lang ay ang aking mga luha.